Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Sabi ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa, hindi daw pwedeng basta arestuhin na lang ang senador. Kailangan daw muna ng extradition process, lalo na't may bagong extradition rules na inapprove ang Supreme Court. Pati ilang senador gaya ni Alan Peter Cayetano nagsalita na rin. Sabi niya, dapat dumaan sa proseso ng extradition at kung gusto ni Senator Bato, pwede daw muna siyang manatili sa Senado. Pero teka muna, tama ba talaga yun sa batas? Diniscuss ko na ito in my previous video. Pero i-discuss ko uli ito in relation sa pronouncement ni Senate President Tito Soto na pwede daw gamitin ni Senator Bato ang Senado bilang sanctuary. Ibig sabihin, habang nasa loob daw si Senator Bato sa Senado at habang may sesyon, hindi raw nila papayagang arestuhin si Bato. Ngayon, lilinawin natin lahat yan, in law, in principle at in common sense. Unang punto, hindi ito simpleng extradition. Ang RA 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity, ito ang batas na nagpapatupad ng Rome Statute dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, ito mismo ang nagbibigay ng domestic legal framework kung paano tutugon ang bansa kapag may request ang International Criminal Court. Ngayon, tingnan natin mismo ang Section 17 ng RA 9851. Sabi ng batas, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Ano ang ibig sabihin nito? Una, kapag may international tribunal na nag-iimbestiga o nagpo-prosecute ng parehong krimen tulad ng International Criminal Court, pwedeng huwag nang ituloy ng Pilipinas ang sarili nitong investigasyon o kaso. Pangalawa, binibigyan ng Section 17 ng dalawang magkaibang mekanismo. Surrender, kung ang request ay galing sa international court tulad ng ICC, at extradition kung ang request ay galing sa ibang estado, alinsunod sa extradition treaties. Kaya malinaw, ang surrender ay para sa ICC, samantalang ang extradition ay para sa mga bansa. Hindi mo pwedeng ipaghalo ang dalawang konsepto. Now, bakit mahalaga ang distinction na ito? Kasi ang extradition po ay proseso sa pagitan ng dalawang bansa. Halimbawa, kung ang US ay humiling sa Pilipinas na ibalik ang isang suspect na tumakas dito, yan ang extradition. Kailangan ng treaty, may requesting state at dadaan muna sa proseso ng extradition bago ibigay ang tao sa requesting state. Pero ang ICC o International Criminal Court ay hindi isang bansa. Ito ay international tribunal na nilikha ng Rome Statute para litisin ang mga mabibigat na krimen, gaya ng crimes against humanity, genocide at war crimes. Therefore, hindi siya covered ng rules on extradition dahil ang mga rules na iyon ay para lang sa state-to-state requests. Kaya kung may warrant of arrest mula sa ICC, ang umiiral na proseso ay surrender under RA 9851, hindi extradition. Pangalawang punto, may obligasyon pa rin ang Pilipinas na makipag-cooperate sa ICC. Marami ang nagsasabi, di ba fiscal umatras na tayo sa ICC noong 2019? Yes, pero hindi ibig sabihin na burado na ang ating obligasyon. Under Article 127, Paragraph 2 of the Rome Statute, kahit umatras na tayo, our obligation remains with respect to investigations that began before the Philippines withdrew from the ICC. At dahil nagsimula na ang ICC investigation sa war on drugs ni President Duterte bago pa tayo umatras, may tungkulin pa rin ang Pilipinas na makipag-cooperate. Kabilang na ang pagtulong sa arrest at surrender ng mga taong may warrant of arrest mula sa ICC. Para itong nangutang ka sa kumpanya bago ka nag-resign. Kahit umalis ka na sa kumpanya, kailangan mo pa ring bayaran ang utang mo. Pangatlong punto, ang parliamentary immunity po ay hindi proteksyon sa ICC warrant. Sabi ni Senator Soto, pwedeng manatili si Bato sa Senado dahil may parliamentary immunity siya. Pero sa batas, limited ang immunity na ito. Under Article 6, Section 11 of the Constitution, ang mga mambabatas ay immune lamang sa arrest for offenses punishable by not more than 6 years imprisonment. Pero ang mga kaso sa ICC,
gaya ng crimes against humanity, ay punishable by imprisonment of 30 years o di kaya ay life imprisonment. Obviously, hindi ito covered ng immunity. In short, hindi pwedeng gawing shield ang pagiging senador laban sa isang international warrant of arrest. Immunity protects the legislative function, not criminal acts. Pang-apat na punto, the Senate cannot be used as a sanctuary. Ang Senado po ay hindi safe house. Wala itong kapangyarihang harangin ang enforcement ng ICC warrant. Kasi ang Senado ay bahagi ng gobyerno, hindi ito hiwalay na teritoryo. At kung susuway ito sa international obligation ng Pilipinas, maaari pa itong magmukhang obstruction of justice sa mata ng international community. Hindi po ganun gumagana ang batas, lalo na kung international crime ang pinag-uusapan. So yan lang po ang nais kong ibahagi today and see you in my next video. Maraming salamat po.